Is it okay to ask why are you here? We're being blamed for we're being blamed we're being blamed for extortion. It's not true. Sorry, can I get your name, sir? My name is Franco. I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos, is that true? No, we weren't extorting. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Na-set up ba talaga si Franco Mabanta or was he just caught red-handed? Sa mundo ng investigative exposés, manipis lang ang linya sa pagitan ng paglalantad ng katiwalian at paggawa ng krimen. Ngayon, himayin natin ang legal issue sa likod ng kaso ni Franco Mabanta at ng NBI para sagutin ang tanong. Ano ba talaga ang difference ng instigation at entrapment? Para maintindihan ang kaso, kailangan nating tingnan kung saan nagsimula ang criminal intent o intensyong gumawa ng krimen. Was it a case of instigation or was it a case of entrapment? Ang instigation ay nangyayari kapag ang pulis o law enforcement agent ang nagtulak sa isang inosenteng tao na gumawa ng krimen na wala naman talaga siyang balak gawin. Dito, ang pulis ang pinagmulan ng criminal idea. For example, kunwari may undercover agent na paulit-ulit kinukulit ang isang taong hindi naman drug pusher hanggang mapilitang magbenta para lang tantanan siya. Yan po ay instigation. Iba naman ang entrapment. Dito, existing na ang criminal intent sa isip ng akusado. Hindi ginawa ng pulis ang krimen. Binigyan lang niya ng opportunity para mahuli siya sa akto. For example, buy-bust operation. Hindi pinilit ng pulis ang drug pusher na magbenta. Nagpanggap lang siyang buyer. Open for business na talaga ang drug pusher, naging customer lang ang pulis. Napakahalaga ng distinction na ito dahil magkaiba ang epekto nila sa kaso. Kapag napatunayang instigation, pwedeng maabsuelto ang accused dahil ang gobyerno mismo ang gumawa ng krimen. On the other hand, hindi po excuse ang entrapment. Kung may existing intent ka nang gumawa ng krimen, you will not be declared innocent dahil undercover agent pala ang kausap mo. Now, ayon sa NBI, naaresto si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa isang country club. Ang kaso? Robbery with intimidation o mas kilala ng marami bilang extortion. Sinasabi ng NBI na may hawak daw na expose video ang kampo ni Mabanta na fully edited and ready for release. Pero imbis na ilabas ito para sa public interest, umano'y nakipag-meeting sila sa representatives ng subject ng video na si former Speaker Martin Romualdez at humingi ng 300 million pesos kapalit ng pananahimik. Ayon sa NBI, kabilang sa ebidensya nila ang marked money, surveillance ng meeting, at communication logs tungkol sa demandahan ng pera. Sinasabi ni Mabanta na siya raw ay na-set up para patahimikin. Pero legally speaking, dalawa lang talaga ang paraan para maabsuelto siya. Option A, patunayan niyang walang nangyaring payoff. Kailangan niyang mapatunayan na walang demandahan ng pera, walang tinanggap na bayad, at gawa-gawa lang ang kwento ng NBI. Option B, patunayang instigation ito. Kung may nangyari talagang palitan ng pera, kailangan niyang patunayan na wala siyang balak manghingi ng pera, ang complainant o NBI ang nagtulak o ng pressure sa kanya, at napasok lang siya sa sitwasyong hindi naman niya plinano. Pero narito ang masakit na katotohanan. Sa mata ng batas, irrelevant kung totoo man o hindi ang laman ng expose. Kahit 100% truthful pa ang video, kapag ginamit ito bilang leverage kapalit ng pera, maaari pa rin itong maging extortion. At kung sasabihin mong ready for release na ang video pero hindi mo inilabas habang nakikipag-negotiate ka ng pera sa isang private meeting, yun mismo ang magpapalakas sa theory ng prosecution na ang video ay hindi na para sa public accountability kundi naging bargaining chip na para sa payoff. Ang tunay na journalist po ay naglalabas ng impormasyon para sa publiko. Ang kriminal naman ay naglalagay ng presyo kapalit ng pananahimik. So alin dito ang nangyari? Ang korte lang ang makakasagot niyan. Kayo, anong tingin nyo? Entrapment lang ba ito o frame up? Comment your thoughts below. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.